Isang oras na ang nakalipas na tinawagan ako ni Martin na nagsasabing darating siya sa loob ng isang oras at maganda na para sa dinner. Nasa kwarto sina Kuya at Tessa. Naghahanda habang ako naman nakahanda na at naghihintay sa kanila sa hall. Nagsuot ako ng casual na damit na may pula at pink na shade. Pinarisan ko ito ng puting takong. Chine-check ko ang sarili ko nang may mag-doorbell. Sa pag-aakalang nakikita ko ng taong nakatayo sa harapan ko. Ito ay walang iba, kundi si Melissa, ang aking dating matalik na kaibigan. Martin. I opened the door with a big smile on my face. Pero nawala ang ngiti ko. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko. Kaya tumayo na lang ako na parang estatwa. She was looking pretty as always. Napangiti siya ng bahagya. Hi, Claire. Melissa, may gusto akong sabihin sa iyo. Kinakalikot niya ang kanyang mga daliri. Look, I don't want to talk about anything with you. So I'm sorry. Pwede ka nang umalis. I know I was behaving rude pero hindi ko pa rin siya napapatawad sa ginawa niya sa akin. Claire, please listen to me once. Please. I will not take more than 5 minutes. Please. She sounded genuine. Fine. 5 minuto lang. Salamat. So first, I want to say a huge sorry to you. I didn't mean to hurt you by sleeping with your boyfriend. Nangyari lang. At hindi ko napigilan ang sarili ko. Ngunit nang malaman mo iyon at umalis ng NYC, napagtanto ko kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Nawala ang best friend ko. Ang nag-iisang pamilya ko. Akala ko talaga gusto ko si Caleb. Pero niloko niya rin ako. Sa nakalipas ng 2 buwan, nang kami ay magkasama, natulog siya sa ibang mga babae. Nang malaman ko nakipaghiwalay ako sa kanya, that time, na-realize ko kung gaano ka nasaktan. Sorry talaga, Claire. Ako ay humihingi ng paumanhin. Patawarin mo sana ako. Umiiyak na si Melissa ngayon. At ako rin, nanghihingi na rin ako ng patawad sa iyo, Melissa. Halika dino. Hinila ko siya para yakapin ng mahigpit. Stop crying first. He isn't worth anyone's tears. I was so disappointed with myself that I lost my best friend due to my selfishness and that dodge. To be honest, hindi ako nagulat nung sinabi mo ako na niloko ka rin niya. Noong nakipaghiwalay ako sa kanya, sinabi sa akin ni Kuya kung gaano ka-player si Caleb. I was such a stupid girl. Naniwala ako sa lahat ng sinabi niya. Umiling siya. What's past is in past. Forget everything. Start new. You are such a good fashion designer. Focus on your work. I miss your advice. Thank you, Claire. You talked with me. Ngayon medyo nabawasan ang guilt ko. Don't worry. Pinapatawad na kita, men. Ngumiti ako. Salamat, Claire. Muli niya akong niyakap. Namiss ko rin ang best friend ko. Claire. Humiwalay ako sa yakap na makita si Martin na ang mukhang kaakit-akit gaya ng dati. Halika, sumama ka sa akin. Bulong ko kay Mel. Hey, ngumiti ako. At hinalikan siya ng mahina. May mas masaya ng kaunti ngayon. Ano ang dahilan? Tanong niya sabay halik sa akin. Gusto kong makilala mo ang matalik kong kaibigan na si Melissa. Best friend mo? Yung niloko ng ex-boyfriend mo? Dumura si Martin. Hey, but she's sorry for everything. Niloko din siya ni Caleb. Hindi umiimik si Martin. Well, expected ko na rin. Galit na galit siya at naiistorbo nang sabihin ko sa kanya ang tungkol kina Caleb at Melissa.
Mel, met my boyfriend, Martin Francisco. Siyempre kilala ko siya. He has amazing clothing line. Nice to meet you, Mr. Francisco. Sabi ni Mel sabay ngiti ng totoo. I won't say nice to meet you dahil nasaktan mo na ang girlfriend ko. Sabi ni Martin na nakasimangot. Martin, saway ko sa kanya. Okay na ang lahat sa pagitan namin ni Mel ngayon. Okay lang, Claire. Halata at inaasahan ko ang galit niya sa akin. I will take your leave now. Do tell me when you come back here in California. And please be in touch, Claire. Gagawin ko. At niyakap ko siya. Pagkaalis niya, nakatingin sa akin si Martin with a pure confused face. She said sorry. And she was sorry kaya pinatawad ko siya. Mel was and is my best friend after all, Martin. Pero Claire, pinigilan ko siya sa pamamagitan ng paglapat ng labi ko sa labi niya. Sa tingin ko, ito isa sa mga pagkakataon sa buong tapang kong sinumulan ang isang halik. I mean, komportable ako sa kanya. Pero hindi ako pinapasok ng karanasan sa nakaraan. Ramdam kong nabigla siya. Sa biglaang katapangan ko pero mas lalo niya akong hinalikan pabalik. Ito ay isang medyo mas magaspang na halik. Pagkatapos ng malalim na halikan, naghiwalay kami sa isa't isa. Wow! Napabuntong hininga siya. Nakamamangha. Napatingin ako sa kanya. And you look beautiful, Claire. How am I gonna resist you at the dinner? Simple. Kung gusto mo ng dessert, kailangan mong dumaan sa bawat course. Saka ka lang makapag-enjoy ng dessert. Bulong ko sa tainga niya. And very seductive tone. Nagsimulang umubo si Martin. Dahil doon, nagsimula na akong tumawa. Tingnan mo ang mukha mo. Tumawa ako. Claire Martinez, ikaw na ang magbabayad nito sa lalong madaling panahon. Para makalimot. Ano? Pipiliin mo ba ako? Nagbibiro ako sa kanya. No, Claire. No. I will not force you. For anything, please keep this in mind. Akala niya seryoso talaga ako. Hinaplos niya ang braso ko. Hey, alam kong hindi mo ako pipilitin. Nagbibiro lang ako. I shackled para gumaan ang mood niya. Napabuntong hininga siya. Thank God. Akala ko talaga seryoso ka. You're a pretty good actor, Madam Claire. Hinila niya ako papunta sa kanya. There are few hidden talents na hindi mo pa alam tungkol sa akin, Sir Martin. Panunuya ko sa kanya. Maya-maya lang ay lumabas na ang kapatid ko at si Tessa, na nakabihis na para sa dinner. Handa na kami, sabi ni Kuya. Sa wakas, gaano kayo katagal maghanda? Nga pala, ilang rounds ba kayo? Kumindat ako. Namula si Tessa. At tumakbo si Kuya para hampasin ako. Nag-book si Martin ng dinner reservation namin sa Novos. 1 beses o 2 beses na ako nakapunta doon. I loved their food, pero medyo mahal ang restaurant. Ilang beses din nakasama ni Kuya ang kanyang mga kaibigan doon. Pagpasok namin, naglalakad kami ni Martin sa harap na magkahawa kamay. At nasa likod namin sina Kuya at Tessa. Martin Francisco. Sabi ni Martin sa receptionist. Halatang gaya ng dati. Naglalaway ang dalaga kay Martin. Hindi ko mapigilan ang selos ko. Hi there. Could you please give us our table soon? We are hungry. Sabi ko in fake sweet tone. How I wish na sinabi ko sa kanya na girlfriend niya ako. Pero hindi. Hindi ko pa kaya. Kung hindi, sasayaw ang medya. Siyempre, sinabi niya na nakatingin pa kay Martin. Papatayin ko ang babaeng ito ngayong gabi.
Sinabi niya sa host na ipinakita sa amin ang aming mesa. Sinimulan kaming gabayan ng host sa mesa. Bagay sa iyo ang selos. Mahinang bulong ni Martin. Alam kong namang nag-i-enjoy ka. Putol ko sa kanya. Huwag kang magalit sa akin, Claire. Ngumisi siya. Just shut up, Mr. Francisco. Kahit saan tayo magpunta, girls ang naglalaway sa iyo. Now onwards, we won't go on a single date in a restaurant. Hindi kumibo si Martin. Napahalgalpak siya ng tawa. Anong meron para tumawa? Buliyaw ko sa kanya. My dear girlfriend, you are really so cute. Don't worry, okay? Ikaw lang ang babaeng lalayuan ko. Liligawan at liligawan kita. Hinalikan niya ang pisngi ko. Tumingin ako sa kanya na hindi pa rin kumbinsido. Halika nga dito. Hinila niya ako papalapit sa kanya at hinalikan ang noo ko. Hindi ako pupunta kahit saan. Naiiwan ka, sweetheart. Ngumiti ako. This is your table, sir and ma'am. Hope you enjoy your evening. Sabi ng host at umalis na siya. Si Kuya at Martin, like a proper gentleman, naglabas ng upuan para sa amin ni Tessa. So Sam, kumusta ang trabaho mo? Sinimula ni Martin ang convo. Good. Next week pupunta ako ng New York. I have a meeting with your company. Naging malamig pa rin ang ugali ni Kuya at natatakot ako. Oo, alam ko. Ang diskarte mo para sa diskwento sa kaarawan ay talagang mahusay para sa aming kumpanya. Nakangiting sabi ni Martin. Sa unang pagkakataon, simula noong sinabi kong nililigawan ako ni Martin, ngumiti si Kuya at sumagot. Good to know. I knew birthday can be made special, and with this event both our company can make huge revenue. Tumango si Martin. Tessa, kailan ka pupunta sa New York? Sobrang saya nito, sabi ko. I would love to. I have been to New York when I was middle school. I really want to come, but I have my next project in Rome, so I will be gone there for a couple of weeks or more. Rome? Wow, that's wonderful. Hindi pa ako nakapunta sa Italy. I'm sure napakagandang bansa ito, sabi ko kay Tessa. It is. I have been there every summer because my mom is Italian. Sabi ni Tessa. Oh, I don't know. Anong pinakagusto mo sa pagiging half Italian? Tanong ni Martin sa kanya. Well, I get to eat every type of pasta and the most authentic taste made by my mom. Nakain ko ng lahat na 300 na uri ng pasta. Nakangiting sabi ni Tessa. Isang bagay na pinagsisilosan ko sa iyo. Pinandilatan siya ng mata ni Kuya. Don't complain. Halos 50 klase na ng pasta ang niluto ko para sa iyo. Sagot ni Tessa. Wow, sabi ko sa kanya. Dahil mahal mo ako. Hinalikan siya ni Kuya sa pisngi. Oo, sagot ni Tessa. Sabay halik sa labi niya. At dito na po nagtatapos ang part 14 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.